Martin Romualdez, critical ang kalagayan. Grabe na to. Oo, at ito, no, breaking news. Itong si Martin Romualdez po daw ay dinala sa ospital. Parang, ito, bali-balita ay parang binaril ata. Oh, ano ba to? Binaril ba ng baril na talagang baril o binaril na ng karma? Yan ang ilalabas natin mamaya ang patunay ho dyan na kritikal ang kalagayan ni former House Speaker Martin Romualdez. At syempre itong pahayag ni Senator Marcoleta na kung saan ay talagang may gumagawa ng paraan para mailihis ang issue kay Martin Romualdez at kay Saldico at eto nga yung ibang mga senador ang gumagawa niya. So ang tindi ng ang tindi ng mga bangayan talaga ngayon, patagal ng patagal, painit ng painit. At talagang patindi ng patindi at talagang alam nyo sa mga nangyayaring ito, dito natin nalalaman kung sino talaga yung hindi na natin pwedeng pagkatiwalaan ng mga senador. Kagaya na lang po nito Oo, ito labas natin. Uy! Ang galing talaga ng mga Pilipino sa katarantaduhan no? Nandyan si School Bukol. Andyan din si Low Bender. At ito si Boy Away. Ano to? Sino to? Si Rapi Tulfo pala tong isa. Akala ko si Saldico. Si Rapi Tulfo pala to. Ano yan? Rapi Ungas? Ba't naging Rapi Ungas? Hindi ko magets. The Betlogs. Pinalitan na pa yung The Beatles no? The Betlogs na ang pinalit. The Betlogs. The Low Bender at dito ko tawang-tawa Low Bender tsaka Boy Away. At sino nang-aaway kay Ping Lacson? Palaway ba si Ping Lacson? Anak ng teteng na yan. Grabe talaga pag ikaw ay napagdiskitahan ng mga Pilipino, talagang kawawa ka no? Talagang ang galing nila gumawa ng mga ganito no? Oo, ito naman kasi, itong tatlo na to, ilabas natin dito si Senator Rapi Tulfo. Etong si Boy Away, si Tito Soto, si Ping Lacson, Senator Ping Lacson at Senator Erwin Tulfo ay talagang napaghahalatahan na ng mga Pilipino na talagang padala or tinatawag na tuta nila Martin Romualdez at Marcos Jr. Alam nyo, ito naman sa mga Tulfo, alam naman natin na sa darating na 2028 pwede kasing ito yung mga magiging kalaban ni Vice President Sara Duterte sa 2028 sa 2028 election. Wala naman iba lang naman si Martin Romualdez. Una-una hindi naman makakalakad yun. Lalo sa nangyaring issue ngayon. Talagang baka zero vote nga yan. Pero wag tayong magpakampante kasi hawak nila ang COMELEC. Diba? Wag tayong magpakampante doon. Hawak nila ang COMELEC. Pwede nilang imekos-mekos yan sa anumang gusto nila. Ngayon, sa panahon ngayon, lahat na lang halos kontrolado na ng magpinsan na Martin Romualdez at Marcos Jr., di ba? Obvious naman kahit na kabatit, tingnan nyo. Nung hindi sinunod ni Chis Escudero ang kagustuhan na ma-impeach si Vice President Sara Duterte, anong ginawa kay Chis Escudero, di ba? Demolition job. Ngayon kay Marcoleta naman na may testigo si Marcoleta laban kay Martin Romualdez, anak ng teteng. Ginawan agad ng issue si Marcoleta. 'Di ba? At yung kamakailan nga lang nag-viral yung sagutan nila na tinawag niyang tanga yung isang reporter na tanga naman talaga. 'Di ba? Pati yung asawa ni Marcoleta ginagawan ng issue. No? So lahat kapag ikaw ay talagang nalaman ng administrasyon, natunugan kanila na hindi kanila kasapi, yari ka. Talagang may pagkakalagyan ka sa kanila. Samantalang dito muna tayo.
sa pahayag ni Senator Marcoleta mapatungkol dito kay Orly na eto nga no, basahin natin yung title. Halatang halata kung sinong gustong maglihis, ayaw nilang alisin ng maskara. O sino ba tong mga senador na to na gustong ilihis ang issue para para matabunan na, para mapunta na sa ibang mga senador. So eto po no, at ating panoorin itong pahayag ni Senador Marcoleta. Matindi ang kanyang mga binitawang salita dito. Panoorin natin. Di mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtakpan kung ano-anong ginagamit nilang katuwiran? Ibig mo ba sabihin lumilitaw na at isinisigaw na lahat ang pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito? Ay yung kaukulang paggalang pa. Pantakit. Nakasulat ba sa bato yan? Absolute ba yan? Kung sinasabi lang transparent at saka accountability, mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung parametro ng kortesiya? Anong interparliamentary courtesy? Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot. Saka walang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa interparliamentary courtesy? Napakababaw na argumento niya. Halatang halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila yan. Opo. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo harangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabina. Yung kortesiya, na yung pa rin sa pag-iimbita. Iniimbita mo lang. Hindi mo ba ginagalang mo? Iniimbita mo Ang problema kung ayaw mong imbitahin. Yun ang paglilihis. Yun ang pagtatakip. Oo. Inimbita ko na nga si Congressman Toby Chango. May problema ba doon? Meron ba akong nilabag doon? Wala. Voluntary siyang pumunta. 2 beses na nga pumunta roon O bakit nila tinatakpan niya sa magitan ng tinatawag na kortesiya? Anong kortesiya? Mas mataas bang kortesiya sa accountability at transparency? Kung magsalita sila, parang akala mo mga moralistang magagaling. Parang akala... Grabe yun, hindi nun Mga mga moralistang magagaling. Gano'n naman talaga Yung ibang mga senador doon, kala mo kung sino porket nakaupo na sila noon. Na nila, kala mo talagang kayang-kaya na nila lahat Kaya nga itong si Ping Lacson talagang at si Soto pinuputakti ngayon dahil dito sa nakikita sa kanila na obvious naman talaga. Mo mga sugo ng righteousness. Tatakpan mo ng kortesiya. Hindi ko sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko mas mataas ang accountability. Mataas ang pangangailangan ng taong bayan na malaman nila kung sino ang gumawa ng lahat ng ito. Tama. Na talagang ang kanilang kabangbayan ay talagang nalusaw at takot ng mga taong ito. Tatakpan mo ng kortesiya. Update po dito sa magiging investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Magpapatuloy ho ba? Kailan ho ba yung susunod po na investigasyon? Silang nakakaalam, Admar. Wala naman akong notice pa kung kailan Si Jade. Hindi si Admar. Na investigasyon. Opo. Pero Senator, issue po ngayon, yung testigo po na ipinalabas po ninyo. Nandyan po sa Senate Blue Ribbon, yung nagsalita po sa Senate Blue Ribbon na kamakailan, si Orly Gutesa. Sa tingin po ninyo, ano bang masasabi po ninyo na ganito po yung pag-question ang kanyang kredibilidad bilang isang witness, a resource person po during sa investigation po niyo sa Senate Blue Ribbon? Malinaw naman yun na hindi naman nila nagiba yung kanyang testimony. Malinaw na nakasasagot siya sa lahat ng mga tanong. Ang totoo niyan, wala mang masyadong itinanong sa kanya. Siguro dahil napansin nila
na credible yung Kaya nung pasalita nga lang na nakita nga lang ni nung nakita nga lang ni nung narinig ni Ping Lacson na papunta na sa Malacanang yung sinasabi ni Orly Cotesa, biglang inawat, 'di ba? 'Di ba, napanood niyo 'yon? Yung papunta na sa Malacanang, yung binabanggit niya biglang pinutol ni Ping Lacson. Yan yung kalalangay yun eh. kanyang mga sinasabi. So hinahanapan na lamang siya ng butas eh. Opo. Sinasabi nila na dinisown ng nagnotaryo yung kanyang firma. Biktima nga siya rito eh. Malay naman niya kung sino yung pumirma doon sa nagpunta yung tao. Opo. At hindi naman po... Firma na yun eh. Firma nung nagnotaryo. Opo, yun nga eh. O, baga, doon sa pagnonotaryo yung naging issue ngayon na Senator dahil nga daw may keso... Doon nga napupunta eh. Hindi naman doon sa kanyang salaysay. Nakikita mo naman kung saan sila pumupunta eh. Opo, opo. Pero yung testimonya mo niya mismo, Senator, napakatindi po ng kanyang mga nabanggit at dalawa pong personalidad, si dating Speaker Martin Romualdez at si Congressman Zaldico. Sa tingin po ninyo, dapat nang imbitahan ng Senado itong dalawang personalidad na nabanggit po sa testimonya niya? Dapat lang, pero ang hindi ko sigurado kung iimbitahan nila o hindi. Minsan sinasabi nila iimbitahan, minsan naman hindi. So bahala sila kung ano kanilang magiging decision dyan. Pero may ibang paraan ho ba, Senator, na para maimbitahan ito para sa investigasyon ang dalawang personalidad na ito? Napakaraming paraan, di imbitahan nila. Wala namang problema ron eh. Ang problema kung darating ba yan o hindi. Tsaka ang problema dyan, kung totoo ba yan? Kung totoo ba yan na talagang didikdikin ng totoo ba yan na halimbawa, yung tanungan kay Orly Cotesa, 'di ba? Cotesa pala. Yung tanungan doon katulad ng tanungan kay Zaldico. Na talagang alam mo yun, yung parang hindi pong yung parang matapang, ganito ganyan, lahat itatanong, yung kasulok-sulukan ng pangungupit nila. Yun yung hinahanap ng taong bayan kaso baka pagpunta doon puro pagsasamba lamang. Dito dito kay Martin Romualdez at Zaldico ang gawin ng ibang senador diyan. Yan ang mahirap diyan. Opo, opo. Senator, kamakailan din ay nagbigay po ng kanyang speech o pahayag itong si Senator Cheese Escudero. At talaga matindi po yung kanyang mga naging pahayag laban po dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Kayo ho ba ay nasurpresa doon po sa kanyang naging talumpati o naging pahayag po dyan sa Senado? Hindi na ako na-surpresa doon sapagkat nakikita ko naman pagka yung pagdinig ay papunta sa mga senador, doon lang nila tinutuntun. Kaming nabanggit naman ng congressman, ay saan yun? Kaya gano'n ang naging pahayag niya na para bang may kasalanan na kanilang gustong palitawin mga senador. Samantalang napakaraming mga pangalan ang binabanggit, lalong-lalo na nung nag-testify si Cotesa, direktang ikinonekta niya si Zaldico kay Speaker Martin Romualdez. At mula doon, parang gusto na nilang tumigil. Mahalata naman ninyo kung sino yung naglilihis Ang sabi ko nga, dinidiretso ko nga kayong naglilihis Opo, Senator. At meron ding mga obserbasyon ng ating mga kababayan doon sa mga nagiging resource person na bigla-bigla. Kaya nga ngayon alam na natin kung bakit nakalusot tong mga to. Bakit sila nanalo? Ito talaga pala yung magiging papel nila. Unang-una, about sa flood control. Pangalawa, sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Yun yung papel nila sa kabila ng kanilang pagkapanalo. Na lang, pinapadala sa DOJ. Hindi naman wala kayong pagkakataon na maitanong. Yan ho ba ay baga nakabatay po? Wala po bang nilalabag? O dyan po sa mga pagdinig, sa rules po ng inyong mga ginagawang pagdinig sa Senado? I-raise ko na nga yun sa aking privilege speech. Ayaw naman nila sagutin. Saan ka naman ako nakakita na dumidinig tayo rito Kasama yung secretary ng DOJ. Pagkatapos hindi pa natin natatapos sa mga tatanungin natin, ikukunin niya bigla.
Pagkatapos doon niya pagtatatanungin. Pagbalik niya, mayroon supplemental affidavit. Ano ba tayo rito ka ako? Investigative arm ba tayo ng DOJ? Asan ba nga kung tuntunin na sinusunod natin? Hindi lang naman yun, pati yung ICI, ni-raise ko nga yun. Opo. Yung pinanatuntunin, wala kaming agreement kung paano makikipag-coordinate ang ICI. Sapagkat meron tayong saligang batas na nagsasabi, igalang natin ang mga institutional boundaries. Meron tayong separation of powers. Tama. Ito mga doktrina na minsang naglagda ay ang ating kataas-taasang fundamental law. Ito yung ating saligang batas. Kung hindi na natin sinusunod yung nakatalaga na mga separation of powers, ay malabo na itong pinupuntahan natin. Pagkatapos nagsasabi sila na parang lumilihis. Sino ba naglilihis? Ako mulat-mula pa, dinidiretso ko ito eh. Pag nababanggit ang pangalan ni Martin Romualdez, init. Napapansin siguro yan na marami nating kababayan. Opo. Hindi, totoo naman talaga eh. Obvious na talaga eh. Tsaka paanong paglilihis eh, yung ginagawa ni Senator Marcoleta at ni Orly, idinidikdik nga nila si Martin Romualdez. Hindi dinidikdik dahil para siraan, kundi dahil talagang siya ang mastermind ng issue sa flood control. Yun eh. Kaso kada ang nangyayari, kada may nasasabi kay Tambaluslos, kada may bagong witness laban kay Martin Romualdez, sasabihan na agad ng ibang mga senador dyan na sinungaling. Ay, sinungaling yan, no? Sinungaling. Tapos ang mangyayari pa dito, ipapasa nila yung witness sa DOJ. kay Remulla. Alam naman natin si Remulla isa sa mga tuko yan ni Marcos Jr. Alam naman natin na isa sa mga bataan ni Marcos Jr. yan si Remulla. So useless, 'di ba? So walang ang nangyayari kasi katulad niya si Alcantara, hinayaan ng Senado na kunin ni DOJ Boying Remulla. So kung iisipin nyo, para saan yung ginagawa niya? 'Di ba? So doon nagkakaroon na ng sinasabi ko nga sa na minsan pag natutulog tayo napapaniginipan ko na parang binibriefing ni parang etong si Remulla ang tiga-pag-briefing sa mga sa mga tawag dito sa mga witness na nagsasabing dawit nga si Martin Romualdez sa issue ng flood control. Diba? So tapos may kita pa natin, may picture, may meeting si Diskaya at saka si Lacson. So yung mga ganung bagay dapat pinagbabawalan yun eh. Hindi ko lang alam kung nasa batas natin yun na bawal ka makipagkita na ikaw ay isang senador, bawal ka makipagkita doon sa isang resource person or isang witness or witnesses. So sabihin na natin, or isang dawit sa maanomaliang sabihin na natin dito sa flood control, dapat hindi sila nakikipagkita. Kasi isipin nyo maigi, pwedeng mangyari na magkausap or mag-deal, 'di ba? So hindi maiwasan na naisipan sila ng ganun. So hindi ko alam talaga bakit ganito yung nangyayari ngayon. Totoo ba yung sabi-sabi lamang to Wala tong 100% na kasiguraduhan. Totoo ba yung sabi-sabi na may tig 5 billion pesos si Soto at si Lacson? Totoo kaya yun? Hindi, nakikita lang naman natin sa social media platform yun na may tig 5 billion si Lacson at Soto galing kay Romualdez. Malay ba natin kung totoo ba yun o hindi? So tayo lamang hindi natin yun masyadong pinapaniwalaan kasi wala pa tayong sapat na ebidensya doon. Pero biglang papasok sa isip mo na bakit parang pinoprotektahan ni Soto at ni Ping Lacson etong si Martin Romualdez. Kaya tuloy yung ibang mga netizen napapaisip na hindi kaya totoo nga yung bali-balita na yon?
na talagang na etong si Ping Lacson at Soto ay isa na rin sa mga tuta ni Martin Romualdez? Pag ganyan ng ganyan na na parang etong si tawag dito, etong si Lacson talagang tuta ni Martin Romualdez. So, wala nang kwenta yung hearing na yan. Kasi ito kahit anong dami nang magsabi or magdawit sa pangalan ni Martin Romualdez, kung hindi rin naman papakinggan ng Senate President yan at ng chairman ng Blue Ribbon Committee, wala rin patutunguhan yan. Una-una, kada hearing, milyon ang ginagastos dyan. Gastos ng, saan ba kinukuha yung gastos sa kada hearing? Di ba sa pera natin? So, ibig sabihin, dapat itigil na yan kung talagang obvious naman na pinagtatakpan lang si Martin Romualdez dyan. Hawak niya yung Senate President Hawak niya pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Kaya nga mapapaisip ka bakit tawag dito, biglang pinalitan si Chis Escudero, 'di ba? Pagkatapos ng mga demolition job sa kanya, pinalitan agad. Tapos biglang nagpahayag si Lacson na lahat daw ng senador may dawit sa issue ng flood control. Meron daw lahat. So ibig sabihin talaga na kaya pumirma yon or kaya bumoto yung kay Soto para hindi sila gipitin, ganun ba? Ngayon nakaramdam sila at nakita nila na kung sino yung mga pwedeng kumampi kay Vice President Sara Duterte. Eto nga si Villanueva at Jinggoy. Ngayon ginigipit din sila, 'di ba? So hindi ko to sinasabi na sila ay matatawag natin na hindi nga talaga totoo yung issue sa kanila. Pero ang atin dito, pag sa senador ang usapan, ang bilis ni Lacson at ni Soto. Pero kapag sa mga congressman, kagaya ni Saldico at Martin Romualdez, inililihis nila yung issue. At na ilang beses natin nakikita yan. Totoo po yan, Senator. At yun nga yung isa sa mga pinoproblema o issue din dahil nga po sa salitang interparliamentary courtesy. Ano bang mas mahalaga? Ito bang naging tradisyon po ng Kongreso? Itong sinasabi interparliamentary courtesy o yung accountability na sinasabi? No, hindi mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtakpan kung ano-anong ginagamit nilang katuwiran? Ibig mo ba sabihin lumilitaw na at isinisigaw na lahat ang pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito? Ay yung kaukulang paggalang pa. Pantakit. Nakasulat ba sa bato yan? Absolute ba yan? Kung sinasabi lang transparent at saka accountability, mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung parametro ng courtesy? Anong interparliamentary courtesy? Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot sa kawalang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa interparliamentary courtesy. Napakababaw na argumento niya. Halatang halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila yan. Opo. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo harangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabina. Yung courtesya na yung pa rin sa pag-iimbita, iniimbita mo lang. Hindi mo ba ginagalang doon? Iniimbita mo Ang problema kung ayaw mong imbitahin. Yun ang paglilihis. Yun ang pagtatakit. Oo. Inimbita ko na nga si Congressman Toby Chanco. Wala. Voluntaryo siyang pumunta. 2 beses na nga pumunta ron bakit nila kortesiya? Anong kortesiya? Mas mataas bang kortesiya sa accountability at saka transparency? Wala. Kung magsalita sila, parang akala mo
mga moralistang magagaling. Putay na, basag na naman sila kay Marcoleta eh, no? Kaya tinututukan ni Martin Romualdez tong si Marcoleta ngayon eh. Talagang sabi niya, putay na to, mukhang ako nito, mukhang mayayari ako nito ni Marcoleta. Mukhang ito yung magbibisto sa akin ha. Kailangan ko ilaglag tong hype na to. Baka pag hindi ko nilaglag tong siraulong to, ako yung mayayari. Parang akala mo mga sugo ng righteousness. Tatakpan mo ng kortesiya. Hindi ko sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko mas mataas ang accountability. Mas mataas ang pangangailangan ng taong bayan na malaman nila kung sino ang gumawa ng lahat ng ito, na talagang ang kanilang kabangbayan ay talagang nalusaw at takot ng mga taong ito. Tatakpan mo ng kortesiya. Opo. Dili. Na-high-blood si Senator Marcoleta. Di, tsaka ito eto ngang si Ping Lacson at si Soto, unang-una, sobrang, ang tingin nila sa sarili nila, sobrang lakas nila sobrang alam na nila ang pasikot-sikot sa pagiging abogado. Sa pagiging, or sa batas ng Pilipinas. Samantalang si Marcoleta, eto, nagtapos ng abogasya sa mataas na grado at talagang lehitimong abogado. Samantalang yung dalawa na hindi abogado, isang artista at dating sundalo, kung umasta akala mo talagang alam nila ang lahat at sila yung tama. At etong abogado na pinag-aralan yung mga batas na yan, siya yung mali. Yun yung nangyayari ngayon kaya nga nakakatawa na lang talaga at nakakatanga. Opo. Senator, tulad nga ng sinasabi ng ilan po sa mga kasamahan po ninyo, ang sabi, pwede daw baluktutin yung batas para ma-please, malugod po yung taong bayan. Dito po sa issue ng interparliamentary courtesy, po pwede ho bang ma-apply po yung pagbaluktot para lang maimbestigahan ang taong sangkot o nadawit po dyan sa inyong mga pagdinig? Paano mo babaluktutin yun? Kortesiya yun Sabi ko nga sa'yo, imbitahan mo, kortesiya yon. Ang pag-iimbita ay paggalang. Kortesiya pa rin yun. Wala kang babaluktutin doon. Kaya lang sila, ang gusto nila, baluktutin nila. Ang gusto nila, mas mataas ang kortesiya sa accountability. Ang hinahanap ng taong bayan, accountability, hindi kortesiya. Opo. Senator, may pahayag po si Senator Ping Lacson. Ano pong masasabi po niya? Basahin ko lamang po itong kanyang naging social media post. Sabi niya dito, he is overly vocal, boastful, or aggressive so he can create an image of strength through noise. May pinapatamaan po ba? Ano bang dating po? Anong masasabi po niyo dito, Senator? Alam niyo na kung sino ang pinatatamaan niya. Opo. Alright. Senator, isa na lang, bago lang si partner Admar. Kanina nabanggit po ninyo, po pwedeng maimbitahan kahit ay mga representative ng ICI sa mga pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee at wala pong nilalabag na batas po doon. Kung iimbitahin nila, ba't nila iimbitahin yun? Independent yun Pero kung gusto nilang imbitahan, magtanong sa kanila, pwede rin siguro. Bakit hindi? Opo. Ang pinag-uusapan natin dito, ang ICI ba, pag nag-request ng impormasyon mula sa Senado o mula sa House of Representatives, wala ba kaming karapatang tumutol? Kailangan ba kami ang nakikipag-cooperate sa kanila? Meron ba kaming pinag-usapan na gano'n? Meron ba kaming agreement? Meron ba kaming kasunduan na ang Blue Ribbon Committee at saka yung Senate President, sila yung pupunta ron para makipag-ugnayan? Kala ko ba independent yun? Lupit, no? Paano mo susukatin ang independence ng isang ahensya? Hindi ba yun ang executive department? Paano ko ang matutukoy doon? Yung mga kawalang hiyaan ng mga opisyalis ng executive department. Tama. Paano magiging independent yun? Galing. Kanino ba
Sino ba nagbabayad sa kanila? Di ba executive department? O paano magiging independent yun? Opo. At saka pabor ho ba kayo na hindi po sa publiko yung mga pagdinig po ng ICI? Nasa nila yun. Senador, magandang umaga. Si Admar po ito. Sir, At bilisan natin kasi pababa na ako. opo, sir, sakali pong magkaroon pa ng susunod na mga investigasyon, dadalo pa po ba itong si Master Sergeant Gutesa at tatalakay nyo rin pa rin po ba yung May pagkamasungit din talaga si ano, no? May pagkamasungit. May pagka... kung ikaw ay hindi sanay kay Marcoleta, parang ang mangyayari parang ang sungit niya. Pero sa totoo lang, talagang real talk lang siya magsalita. Kata dito, Bisa Admar at bababa na ako. Pero yan, no, grabe ang pahayag ni Senator Marcoleta. Tsaka, sinabi niya talaga na talagang hindi siya natatakot kay Martin Romualdez. Diba? Talagang niya yun, talagang pinoint out niya yun na, hindi ako takot sa'yo, hinayupak ka. Speaking of Martin Romualdez, etong si Martin Romualdez ay critical nga daw at nasa ospital. Sa anong pangyayari? So, eto po yung picture. Yan. Muntik na siya. May stroke. Ngayon ko lang nakita magalit si Martin ng ganun. Aba, palakpakan natin yan. So yan, hindi ko alam kung ito ay 101% na totoo, pero kung ito man ay totoo ay magdiwang ang buong Pilipinas. Tanga na no? Ikaw lang yung mamamatay na gustong-gusto ng taong bayan. So muntik na daw ma-stroke etong si Martin Romualdez. Hindi ko alam kung totoo ito, no, mga banateros, mga kabiyaya. Hindi natin alam kung ito ay totoo. At kung totoo man nito, rest in peace. Ay, hindi pa pala. No-hospital pa lang dyan. No-hospital pa lang pala. Sorry. Akala ko, andun na yung gustong mangyari talaga pero ano to, na-stroke? Dahil sa dahil sa sobrang gahaman sa pera. Ganun ba? Ito ba ay isa na ring karma na dumarating kay Martin Romualdez dahil sa mga ginagawa niya sa taong bayan? Alam niyo, sobrang nakakahiya din, no? Sobrang nakakahiya na, mayamang ka, kilala ka, pero lahat ng tao sa bansa mo galit sa'yo. Hirap ng ganun, no? Saklap ng ganun, no? Oo, yung lahat ng tao galit sa'yo, tapos ang yaman-yaman mo, proud na proud ka pa. Tapos pag, ang masaklap dito, ano kaya ang pinagdadaanan ng mga, syempre, may mga anak yan at kilala din ng mga anak niya. So, paano kaya, minsan mapapaisip ka, ano kaya yung pakiramdam ng isang anak na yung tatay mo, yung magulang mo ay kinasusuklaman sa mismong bayan mo. Hindi ko naman sa dinadama yung anak ni Martin, hindi naman sa ganun, pero napapaisip lang ako sa ganun kasi syempre hirap ng kalagayan nila ng ganun. Oo, kaya nga marami nagsasabi ng mga eksperto na ang mga mapipera, ang mga mayayaman ay hindi sobrang saya. O katulad nito, sila Martin Romualdez, bilyonaryo sila. Marami silang pera, kahit ano pwede nilang bilhin, kahit buhay mo. Kaya nilang bilhin, pero ang tanong, masaya ba sila? Diba? So ganyan yung isa sa mga So yun, mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo ho dito sa balitang etong si Martin Romualdez ay na muntik ng may stroke or tinatawag na binaril ng karma. At itong mga pahayag ni Senator Rodante Marcoleta dito dito sa ibang malamang ang naman dito ay si Lacson at si Soto. Ano po kaya ang
Ano po ang masasabi nyo? So comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, ating babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.